Sa isang malamig at madilim na gabi, bandang 2:00 ng umaga, may mag-amang nakaupo sa isang bukas na 24 oras na kainan. Naghihintay na ihain ang kanilang pagkain. At dahil sa kagustuhan ng matanda na kumain sa labas ng sopas, wala nang lakas ng loob ang kanyang anak para makipagtalo sa kanyang ama. Kung kaya't nilabas niya na lang ang kanyang ama para kahit papano maging masaya ito para din makakuha siya ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Naglakad papalapit sa kanila ang waiter at binati sila. Magandang gabi, sir. At tinanong kung ano ang kanilang o-orderin at may inirekomenda ang waiter para subukan nila. Walang iba kundi ang kanilang burger at sinabi ng waiter na Itry niyo po ang pinakabagong burger namin dito po sa Kanluran. sinabi niya ito habang may ngiti sa kanyang muka at parang nanindig ang kanilang mga balahibo sa ngiti ng waiter. Kaya't tumanggi ang mag-ama at nagpatuloy sa gusto nilang kainin dahil yun naman talaga ang kanilang ipinunta. Ang matandang lalaki ay nagsimulang umorder ng isang tomato soup at isang kape para sa kanyang anak. Nang makalayo ang waiter, tinanong ng anak ang kanyang ama kung kilala niya ba ang waiter na iyon dahil parang nakita niya na ito dati. Nagpatuloy ang kanyang anak sa kanyang pinagsasasabi. Akala niya kamukhang kamukha nung lalaki ang taong nasa balita na pinaghahanap sa kasong pagpatay sa ibang bansa at sinabi niya na baka nagkakamali lang siya. Nagulat ang kanyang ama at sinabing, "Hindi ko pa siya nakikita dati, bakit?" Nagpatuloy ang kanyang anak sa kanyang pinagsasasabi. Nakala niya kamukhang kamukha nung lalaki ang taong nasa balita na pinaghahanap sa kasong pagpatay. Sinabi niya sa kanyang sarili na baka nagkakamali lang siya. Hindi komportable ang kanyang ama sa pinagsasasabi ng kanyang anak. Kaya't sinabihan niya ito na tumahimik at iniba ang kanilang usapan. Tumayo muna ang kanyang anak at nagpaalam na pupunta muna siya sa palikuran at babalik lang siya. Naghintay ang kanyang ama, halos 15 minuto ang lumipas at ang kanyang anak ay hindi pa rin bumabalik. Hindi rin niya makita ang waiter. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili. Asan kaya ang aking anak at asan din kaya ang sopas na inorder ko? Napatagal ka ata sa paggawa nitong sopas, tanong niya. Pagpasensyahan niyo na po ako, sir. May konting problema lang po sa kusina. Asan ang aking anak? Tanong ng matanda sa waiter. Sigurado akong andito lang siya sa malapit. May nararamdaman ako, makikita mo na talaga siya. At kasabay nito, inilagay niya ang mangkok sa ibabaw ng lamesa na may kasamang ngiting nakakakilabot. Lumingon ng matanda sa kanyang sopas at pagkatapos ay isinawsaw ang kanyang kutsara at kumuha sa kanyang unang subo. At habang itinataas niya ang sandok, nag-iba ang kanyang reaksyon dahil sa nakita niya. Isang salamin sa mata ang nasa sopas. Ano ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Isang kakilakilabot na ginaw ang tumakbo sa kanyang buong katawan nang mapagtanto niya na ang salamin pala ay sa kanyang anak. Ang matanda ay tumingin sa waiter at nakita niya ang ngiti nito kaya nagalit siya. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng kutsilyo, umalis sa kinauupuan niya at sinaksak ang waiter sa dibdib. At diretso itong tinamaan sa kanyang puso habang dumadaloy ang kanyang dugo sa sahig at namamatay. Sa sandaling ito, lumitaw ang kanyang anak mula sa kusina at sumigaw sa kanyang ama. Hindi! Ano ang ginawa mo? Prank lang po ito. Naglalaro lang kami. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang narinig. Pero kasi akala ko, isa lang pala itong prank. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. At napagtanto niya na ito'y totoo at nasabi niya ulit sa kanyang sarili na napatay ko siya. At ang mag-ama ay gumawa agad ng aksyon. Nagdesisyon sila na ilagay muna ang patay na waiter sa gilid ng palamigan upang malinis nila ang pinangyarihan at makaalis sila na para bang walang nangyari. Nasabi nila itong tama ang kanilang naisip na desisyon dahil wala rin namang nakakita sa kanila kaya walang makakapigil sa kanilang pag-alis at magtuturo sa kanila tungkol sa nangyari. Ngunit ito pala ay akala lang nila. Habang binubuksan nila ang pintuan sa gilid ng palamigan ay napatulala sila sa kanilang nakita. Nadisturbo pala nila ang kapatid ng waiter na nagsisipag na gumawa ng isang karne para sa kanilang burger. Kaya't nasabi nila na talagang the best ang kanilang burger dito sa West na dapat ay hindi kailanman nalaman.